Ang reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel na ngayon nasa mabuti ka ng kalagayan. While watching the channel, this is a reading kayo ng bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Seven of Swords. I feel like yung energy mo, nasisense ko na nandun yung mga bagay na gusto mong kalimutan, iwanan. And something na tinitingnan mo na kailangan na gawin. Dahil pwedeng merong nangyayari dito na hindi mo nagugustuhan. Ang mensahe ng card mo, merong darating dito na matagal mo nang hinihintay. At ito ay gusto mo talagang ma-receive. Unti-unting nagkakaroon ng mga bagong idea para sa'yo. Some of you, communication and clarity dun sa situation. May nag-end kasi napagod ka na. Mas gusto mo na lang na tapusin para ma-remove mo yung sarili mo doon. And gusto mong kalimutan, no? Very emotional. May gusto kang puntahan. May mga opportunity na dumarating pero naguguluhan ka kung ano ba yung pipiliin mo. Yung pagsubok na pinagdaanan mo, na overcome mo yun, na mas lalo kang naging matatag, matapang, dun sa dumarating sa buhay mo. Very emotional and sensitive ka right now, and mas gusto mo yung may pinapakita sa'yo na pagmamahal, inaalagaan ka, inaasikaso ka. Natuto ka na. Kasi dun sa mga pinagdaanan mo na to, ang dami. Kaya, ang ginawa mo, binakuran mo na lang yung puso mo. At pinagpatuloy mo pa rin na bumangon. Hindi ka natakot, hindi ka napagod. Clarify natin ang 9 of Cups, 7 of Cups, and 4 of Wands. May reunion na darating. Pwedeng naguguluhan ka kung makikipag-ayos ka ba. Clarify natin ang 10 of Swords, the Devil, and Justice. You're trying to balance yung situation and may hinihingi ka dito na justice and clarity dun sa mga nangyari na kaguluhan, na pagtatalo. You feel betrayed. Clarify natin ang 7 of Cups, Nine of Cups, 9 of Pentacles, and Page of Wands. May goal ka dito na gusto mong ma-achieve. And some of you, may mensahe or magandang balita na darating na ikakasaya mo. You feel happy, contented, and you feel achieved dito sa mangyayaring to. Clarify natin Queen of Cups.
Strength and the Moon. Very emotional. Tinatago mo lang sa sarili mo. At the back of your mind, iniisip mong maging matapang, maging matatag dun sa nararamdaman mo sa mga dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Ace of Swords, the Hierophant, and the Devil. May mga idea na dumarating sa buhay mo, sa isipan mo na alam mo kung ano yung makakabuti dun sa sitwasyon. Alam mo kung yung dapat mong gawin. Clarify natin ang Eight of Cups, Knight of Swords, and the Star. Meron darating dito na hinihintay mo rin. Pinagdarasal mo din to na magkaroon ng clarity and communication at malinawan lahat ng mga nangyayari dun sa sitwasyon. Clarify natin ang Strength, Ten of Wands, and the World. May mga minamanifest ka dito na peace of mind or changes dun sa situation. And alam mo kung ano yung responsibilidad mo. Nagpapakatatag ka, ginagawa mo lahat ng makakaya mo dun sa sitwasyon. And unti-unti naman na nagbabago. Nakukuha mo kung ano yung gusto mo dito. Dahil alam mo na kung paano i-handle. Clarify natin ang Nine of Wands, Queen of Swords, and Temperance. Natuto ka na. Alam mo na kung paano itama. May mga gusto kang sabihin dito, kung ano man yung mga bagay na alam mo sa sarili mo kung ano yung itatama mo, sasabihin mo yon. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya, huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon, sa sasabihin, and alam mo kung ano yung makakabuti. Alam mo kung ano yung dapat na gawin dun sa mga nangyayari sa sitwasyon. Kasi may mga idea ka na dito eh. May mga nakikita ka na kailangan mong gawin. Kailangan mo lang talaga na maging matatag at habaan pa yung pasensya mo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung babae. Blessing in disguise. What appears to be a problem is actually part of your answered prayer. You will understand the reasons behind your present situation as everything resolves. Trust in heaven's protection and infinite wisdom to answer your prayer in the best way. Ang mensahe ng yung gabay na yung blessing para sa atin, akala natin lahat maganda. Yun yung blessing. Which is, may blessing din na dumarating sa atin na binibigay is problema. Yung problema na yun, akala natin hindi maganda sa buhay natin, masakit, masama, hindi maganda kasi nasaktan ka. Pero marami kang natutunan doon. Marami kang napulot na aral na pwede mong gamitin, i-apply sa buhay mo sa susunod na gagawa ka ng isang pagdedesisyon. Basta gawin mo lang yung part mo and harapin mo lang yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, pagsumikapan mo, kung ano yung mga bagay na gusto mo. Magtiwala ka sa kakayahan mo, magtiwala ka sa Diyos Ama, at huwag kang makakalimutan magdasal dahil nandyan lang yung gabay mo to help you and guide you sa mga desisyon mo, sa mga plano mo sa buhay. Basta magsumikap ka lang, lakasan mo lang yung loob mo, habaan yung pasensya mo, and kung ano yung mga binibigay sa'yo,
Gawin mo lang yung makakaya mo dun. Magpakatatag ka lang. Sipagan mo lang. At one day, kung ano yung pangarap mong yan, maibibigay at maibibigay din yan sa'yo. Huwag ka lang mapapagod. Huwag ka lang magsasawa. Kapit lang. And magpakatatag ka lang palagi. At itong yung reading, Scorpio. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.